Kaibigan, welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsimula ang palabas sa isang lalaki na nagtrabaho bilang isang repairman ng electronics na nagngangalang Shu Yuan. Mukha siyang tamad at mahilig maglasing. Nasira ang buhay ni Shu Yuan dahil ang kanyang lolo, isang nagbebenta ng anti-gang, ay nagtaksil sa anti-gang experto na Bloom Blossom 5. Regalo ng lolo ni Shu Yuan ang ulo ng isang estatwa ng Buddha na nawala sa isang collector ng Hapon na nagngangalang Kido Yuzo. Pagkatapos ang kanyang lolo ay pinatay sa harap ng maraming tao. Kaya, ang kanyang pamilya ay nakilala bilang scammer. Noong 7 taong gulang si Shu Yuan, namatay ang kanyang ina. Di nagtagal, iniwan siya ng kanyang ama. Pagkatapos, si Shu Yuan ay namuhay ng mag-isa ng walang pamilya. Maliban sa pagtatrabaho bilang isang electronics repairman, nagtrabaho rin si Shu Yuan bilang isang eksperto sa pagtukoy sa pagitan ng mga tunay na antik at peking antik. Niloloko ni Shu Yuan ang mga tao sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na ang mga peking antik ay tunay na mga antik. Ginawa niya ito para makabili siya ng mga tunay na antigo sa pinakamababang posibleng presyo. Pagkatapos ay ibinenta niya ang mga ito sa napakataas na presyo. Ngunit hindi kailanman ginamit ni Shu Yuan ang pera para kumain, kundi para magbayad ng renta. Isang araw ay umuwi si Shu Yuan mula sa trabaho ngunit may isang babae sa kanyang silid. Ang babaeng nagngangalang Yanyan ay apo ng chairman ng Bloom Blossom 5 na minamaliit ng kanyang sariling lolo. Inimbitahan ni Yanyan si Shu Yuan na pumunta sa isang lugar. Ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang makitungo sa grupong Some Iris sa kanyang buhay. Ngunit biglang sinabi ni Yanyan na ang ama ni Shu Yuan ay namatay 1 linggo na ang nakalipas sa isang aksidente. Nang marinig iyon ni Shu Yuan, nagbago ang isip ni Shu Yuan. Naalala niya ang mga alaala kasama ang kanyang ama. Pagkatapos ay naisip niya ang kanyang ama na naglalaro ng Go na parang sinasabi na hindi dapat sumuko si Shu Yuan. Pagkatapos ay dinala ni Yanyan si Shu Yuan sa hospital at nakilala ang pulis na nagbigay sa kanya ng barya ng kanyang ama. Ang barya ay hawak bago namatay ang ama ni Shu Yuan. Sa isang lugar, isang Japanese na babae na nagngangalang Kamakido ang nag-anunsyo na ibabalik niya ang Buddha head statue ayon sa huling habilin at testamento ng kanyang lolo. Nakasaad sa testamento na ang ulo ng estatwa ng Buddha ay ipapamana sa mga inapo ng pamilya ng lolo ni Shu Yuan. Na nangangahulugang si Shu Yuan ang tagapagmana ng estatwa ng Buddha. Ngunit tinutulan ng pinuno ng Bloom Blossom 5 ang desisyon ni Kamakido. Iminungkahi niya na ibigay ang Buddha statue sa apo ni Bloom Blossom 5 na si Yao Buren. Hindi nagtagal, dinala ni Yanyan si Shu Yuan sa museo kung saan naroon sina Yao Buren at Kamakido. Gayunpaman, dumating si Shu Yuan na lasing. Pagkatapos mag-stabilize, nakita ni Shu Yuan ang rebulto at gusto niyang hawakan ito. Ngunit pinagbawalan siya ni Yao Buren na hawakan ang Buddha head statue. Ipinagtanggol niya na hindi karapat-dapat si Shu Yuan sa estatwa dahil si Shu Yuan ay isang lasenggo at namumuhay sa kalabuan. Hinamon ni Shu Yuan si Yao Buren sa isang kompetisyon upang makita kung sino ang pinakamahusay sa pagkilala sa mga tunay o peking mga antik. Pagkatapos ay binigyan sila ng 10 minuto upang tukuyin ang pinakamaraming antigo hanggat maaari. Agad na lumipat si Yao Buren upang pumili ng mga antik at tukuyin ang mga ito. Samantala, nanatiling medyo lasing si Shu Yuan at nakatulog. Nang makita iyon, naisip ni Kamakido at ng iba pa na walang kakayahan si Shu Yuan. Ngunit agad siyang binigyan ni Yanyan ng 2 mangkok upang kilalanin. Pagkatapos ay agad na natukoy ni Shu Yuan ang 2 bowl. Nagulat ito sa mga tao dahil malinaw na natukoy ni Shu Yuan. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni na Shu Yuan at Yao Buren ang pagtukoy ng iba pang mga antik. Bago maubos ang oras, sinubukan ni Shu Yuan na patunayan na peke ang isang rebulto ng Buddha. Inihagis ito ni Shu Yuan hanggang sa nabasag. Matagumpay niyang natukoy na peke ang estatwa, hanggang sa matapos ang 10 minuto. Sa wakas, pinahintulutan si Shu Yuan na makita ang estatwa ng ulo ng Buddha sa isang silid na binabantayan ng husto. Ngunit siguradong alam ni Shu Yuan na ang estatwa ay peke pagkatapos niyang hawakan ito sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Kamakido na nagpadala ng mensahe ang kanyang ama na talagang nawawala ang rebulto ng Buddha. Naniniwala si Kamakido na ang ama ni Shu Yuan ay sadyang pinatay dahil alam niya ang katotohanan ito. Biglang naalala ni Shu Yuan ang barya ng kanyang ama. Naniniwala siya na ang barya ang pahiwatig sa paghahanap ng orihinal na estatwa ng ulo ng Buddha. Sa makatuwid, sinabi ni Kamakido kay Shu Yuan na hanapin ang orihinal na estatwa ng ulo ng Buddha upang malinis niya ang pangalan ng kanyang pamilya. Na itinuturing na traidor ng mga tao. Nang marinig iyon, si Shu Yuan ay sabik na mahanap ito. Sa ibang lugar, nalaman ng pinuno ng Bloom Blossom 5 na nawawala ang Buddha head statue. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yao Buren na hanapin ang tunay
Noong una ay hindi naniniwala si Yao Buren na peke ang estatwa ngunit ginawa niya ito pagkatapos suriin ito mismo. Nang umuwi si Xu Yuan, nakita niya ang ilang mga magnanakaw na paparating. Binugbog nila siya at ipinakita sa kanya ang parehong barya na mayroon ng ama ni Xu Yuan. Pagkatapos ay sinunog nila ang lugar kung saan nakatira si Xu Yuan. Sa kabutihang palad, nakaalis siya at ligtas siya. Pagkatapos ng insidente nangako si Xu Yuan na hahanapin ang totoong Buddha head statue. Isang matandang lalaki ang nakilala ng mga tulisan. Napag-alaman na ang mga magnanakaw ay si Lao Jiaofang, na pinuno ng isang anti-gang organisasyon ng pagpupuslit at pamemaki. Ginawa niya ito para magkaroon si Xu Yuan ng matinding pagnanais na mahanap ang orihinal na estatwa ng ulo ng Buddha. Kinabukasan, dinala ni Yan Yan si Xu Yuan sa bahay ng ama ni Xu Yuan. Pagdating nila, nakita ni Yan Yan ang isang hindi pangkaraniwang bagay, na ang direksyon ng compass na nakaturo sa parehong direksyon sa isang pader. Napag-alaman na sa likod ng dingding ay may ilang tunay at pekeng mga antik. Pagkatapos ay tiningnan ni Xu Yuan ang mga item. Napagtanto niya na ang mga item ay nakabuo ng isang Morse code na may nakasulat na Fubi. Nang makita iyon, sinabi ni Yan Yan na Fubi ang pangalan ng matalik na kaibigan ng ama ni Xu Yuan. Pagkatapos ay dinala ni Yan Yan si Xu Yuan para makita si Fubi. Di nagtagal pagkatapos nilang umalis, dumating si Yao Buren sa bahay ng ama ni Xu Yuan. Madali niyang na-interpret ang Morse code. Sa gabi, pumunta sina Xu Yuan at Yan Yan sa pampublikong paliguan. Hinanap nila ang kinaroroonan ni Fubi na nakabalat kayo bilang isang masahista. Noong una hindi inamin ni Fubi na siya si Fubi. Ngunit sinabi ni Xu Yuan na anak siya ng matalik na kaibigan ni Fubi. Nang marinig iyon, agad siyang binati ni Fubi sa isang magiliw na paraan. Sinabi niya na nagkita si Fubi at ang kanyang ama noong isang buwan. Binigyan niya si Fubi ng isang tansong salamin. Ngunit ibinenta ito ni Fubi dahil sa kahirapan sa buhay. Pagkatapos ay pumunta silang tatlo para kunin muli ang tansong salamin. Pumunta sila sa anti-gang palengke. Sa kasamaang palad, ang salamin ay na-auction sa isang napakataas na presyo. Nang makita ni Xu Yuan na humingi ng tulong kina Yan Yan at Fubi na ibigay ang lahat ng kanyang pera para mabili niya ang tansong salamin. Pagkatapos noon, sinabi ni Xu Yuan kay Yan Yan na manatili sa auction site. Samantala, nagpunta sina Xu Yuan at Fubi upang maghanap ng mga antigo at ibinenta ang mga ito sa mababang presyo. Hindi nagtagal, dumating ang mga tao kay Xu Yuan sa palengke. Nang makita iyon, sinabihan ni Fubi si Xu Yuan na ihinto ang pagbebenta ng mga antigo. Ngunit hindi niya pinansin ang sinabi ni Fubi. Dumating si Yao Buren upang hanapin ang salamin. Nais niyang bilhin ang tansong salamin. Agad na kinuha ni Yan Yan si Xu Yuan na nagbebenta. Nang makita ang mga bisitang dumarating kay Xu Yuan, sinundo ng mga tauhan ni Miss Shen sina Yan Yan at Xu Yuan. Pinuntahan nila si Miss Shen. Hiniling ni Xu Yuan kay Miss Shen na ibigay ang bronze mirror dahil peke ito. Nang marinig iyon, agad itong kinuha ni Miss Shen at ipinakita kay Xu Yuan. Ngunit hindi niya ito ibinigay kahit na si Xu Yuan ang nagbigay ng pera. Pagkatapos ay inutusan ni Miss Shen ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Xu Yuan. Ngunit kinuha niya ang salamin sa kamay ni Miss Shen. Nang makita iyon, binugbog ng mga tauhan ni Miss Shen si Xu Yuan na walang malay. Dinala ni Yan Yan si Xu Yuan sa hospital. Nakita ni Xu Yuan si Fubi na kumuha ng salamin ng si Xu Yuan ay hindi ganap na namamalayan. Pagkatapos ay nag-book si Fubi ng tiket sa tren para makabalik sa kanyang bayan. Pagkatapos ay hinanap ni Yan Yan at Xu Yuan si Fubi sa istasyon ng tren. Madali nila siyang nahanap at kinuha ang isang papel na dala ni Fubi. Bago pa mabasa ni Xu Yuan ang papel, dumating ang mga tulisan upang arestuhin si Xu Yuan. Nang makitang sumakay si Xu Yuan sa tren, hindi nagtagal ay lumabas si Xu Yuan dahil nakita niyang hinahabol siya ni Yao Buren. Hanggang sa tuluyang huminto sina Xu Yuan at Yao Buren sa tulay. Gumawa sila ng kasunduan na palitan ang impormasyong nakuha nila. Nang kunin ni Xu Yuan ang salamin kay Yao Buren, dumating ang mga magnanakaw. Hindi sinasadyang nalaglag ni Xu Yuan ang salamin kaya nabasag ito. Sa kabutihang palad, nakita ito ni Yan Yan at nakolekta ang mga basag. Pagkatapos ay tumakas sina Yan Yan at Xu Yuan sakay ng tren. Sinabi ni Xu Yuan kay Yan Yan na kinunan niya ng larawan ng papel. Pagkatapos ay sinubukan nilang lutasin ang palaisipan. Ngunit lumabas na narinig ni Fubi ang kanilang pag-uusap tungkol sa pagpaplano sa isang lugar. Nang marinig iyon, naalala ni Fubi ang mensahe ng ama ni Xu Yuan na humiling kay Fubi na protektahan si Xu Yuan. Pagkatapos nag-alok si Fubi na tulungan sina Xu Yuan at Yan Yan. Dinala niya sila para makita ang ama ni Guo. Sa kasamaang palad, namatay siya isang linggo na ang nakalipas. Nakita nila ang kanyang anak na nagngangalang Guo ngunit sa kondisyon na kailangan nilang maglagay ng barya sa bibig ng estatwa ng palaka na dragon. Agad nilang inilagay ang mga barya. Pagkatapos ay pinagbuti nila ang kanilang hitsura sa pamamagitan ng pagbili ng mga damit at nagpagupit ng buhok.
Sina Yan at Shu Yuan ay sinadyang umalis sa tindahan ng damit dahil ayaw nilang isangkot si Fubi sa isang mapanganib na sitwasyon. Tapos pumunta ulit sila sa Frog Dragon statue. Nakita nilang wala na ang barya, ibig sabihin, kinuha ito ni Gok. Pagkatapos ay inimbitahan ng mga tauhan ni Gok sina Shu Yuan at Yan na pumunta sa isang lugar. Inamin ni Shu Yuan at Yan na bahagi sila ni Lao Jiaofeng na gustong imbitahan siyang makipagtulungan. Pagdating nila sa isang nayon, nagulat sina Shu Yuan at Yan na unang dumating si Yao Buren. Lumalabas na inangkin din ni Yao Buren na bahagi siya ni Lao Jiaofeng. Nang marinig iyon, kumilos sina Shu Yuan at Yan bilang magkapatid. Noong una, naniwala si Gok ngunit inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itututok ang mga kutsilyo sa 3 tao. Hindi nagtagal ay dumating si Fubi at nagpanggap na ama ni Yao Buren, Shu Yuan, at Yan. Pagkatapos ay nagkunwari siyang pinapagalitan sila. Nang makita iyon, naniwala si Gok. Lumalabas na kilala ni Gok si Fubi. Pagkatapos ay uminom si Gok ng kaunting alak hanggang sa siya ay malasing. Nang makitang ito sinamantala ni Yan ang pagkuha ng mga susi sa pinto at ibigay ito kay Shu Yuan. Si Yan ang namamahala sa pagsama kay Gok habang sina Shu Yuan at Yao Buren ay pumunta sa burol. Pagdating nila sa burol, nakita nila na may 12 pintong bubuksan. Pagkatapos hinati nila ito ng pantay para mabilis na matapos. Pagkatapos, nakahanap si Shu Yuan ng clue tulad ng go board na nilalaro noon ni Shu Yuan at ng kanyang ama. Nang malutas nila ang code, nagulat si Yan dahil nagkunwaring lasing lang si Gok. Pagkatapos ay sasalubungin ni Gok at ng kanyang mga tauhan si Shu Yuan. Ngunit dumating ang mga tauhan ni Lao Jiaofeng. Nilabanan nila si Gok at kanyang mga tauhan. Ngunit nagawa ni Gok na tumakas at nakita sina Shu Yuan at Yao Buren na nag-aayos ng mga pahiwatig. Tinutukan ni Gok ng kutsilyo si Yan. Nang makitang nagpanik sina Shu Yuan at Yao Buren. Pagkatapos ay dinala sila ni Gok sa isang templo para lutasin ang susunod na clue. Pagkatapos, nakakita sila ng karatula na nagpapaalala kay Gok sa urn na iniwan ng kanyang ama. Inilagay ni Gok ang urn at sinindihan ito ng ilaw. Nagpakita ang urn ng bakas sa isang butas sa templo. Pagkatapos ay pumasok sila sa basement. Hindi nagtagal nakakita sila ng isang buong rebulto ng Buddha. Napansin ni Shu Yuan ang isang marka sa estatwa na laging lumalabas sa bawat pahiwatig. Ito pala ay isang piraso ng go na nilalaro ni Shu Yuan kasama ang kanyang ama na nangangahulugang isang bitag. Pagkatapos ay hinimok ni Gok sina Shu Yuan at Yao Buren na mag-asa. Pagkaraan ng ilang sandali, huminahon ang sitwasyon. Ngunit si Gok ay binaril ng mga tauhan ni Lao Jiaofeng na kinuha si Fubi bilang hostage. Lumalabas na si Yao Buren ay talagang bahagi ni Lao Jiaofeng. Pagkatapos ay pinigilan ng mga tulisan si Shu Yuan na kunin ang estatwa ng ulo ng Buddha. Samantala, madaling kinuha ni Yao Buren ang estatwa at umalis kasama ang mga tulisan. Nanatili pa rin sina Shu Yuan, Yan at Fubi sa nasirang basement. Hindi sila makaalis dahil pinagbabaril pa rin sila ng mga tulisan. Nakakita si Fubi ng baril sa malapit at binaril ang mga magnanakaw. Ngunit mahirap para sa kanila na makalabas ng basement dahil sa mga durog na bato. Samantala, si Fubi ay malubhang nasugatan dahil sa pagbaril. Sinabi niya kay Shu Yuan na huwag nang hanapin ang estatwa ng Buddha. Nang marinig iyon, napagtanto ni Shu Yuan na paulit-ulit siyang pinigilan ni Fubi na hanapin ang estatwa. Mapayapa si Fubi dahil sinubukan niyang protektahan si Shu Yuan kahit na kailangan niyang mamatay. Nagpa siya si Shu Yuan na umalis sa basement nang wala si Fubi. Nainis siya dahil ipinakita siya ng kanyang ama sa isang templong puno ng mga bitag. Pagkatapos ay naalala niya ang lahat ng mga pahiwatig mula sa simula hanggang sa katapusan at nalaman niya ang sagot. Pumunta si Yao Buren kay Lao Jiaofeng na siya pala ang kanyang lolo. Sinabi niya na ang rebulto ng ulo ng Buddha ay nasa kanyang mga kamay. Nang marinig iyon, natuwa ang kanyang lolo dahil nanalo si Yao Buren sa labanang ito. Kinabukasan si Yao Buren ang pumalit bilang tatanggap ng Buddha head statue. Gayunpaman, inilantad niya ang kapangitan ng chairman ng Bloom Blossom 5, na madalas na nagpapatunay ng mga pekeng antigo bilang tunay na antigo. Hindi nagtagal ay dumating si Shu Yuan. Ikinwento niya ang kwento ng kanyang ama at lolo na pinananatiling privado niya ng higit sa 50 taon. Pagkatapos ay sinabi niya na ang Buddha head statue ay peke. Lumapit sa kanya si Yan at binigyan siya ng isang bundle na naglalaman ng martilyo. Mabilis na tinamaan ni Shu Yuan ang rebulto hanggang sa matuklap ang panlabas na layer. Napagtanto niya na ang bagtong ng kanyang ama ay ang orihinal na estatwa ay natatakpan lamang. Ikinagulat nito ang mga reporter at bisita sa press conference. Pagkatapos ng insidente, pumunta si Shu Yuan sa libingan ng kanyang ama. Nakakita siya ng liham ng panghihinayang na isinulat ng kanyang ama. Ang liham ay naglalaman na ang ama ni Shu Yuan ay nalungkot at humihingi ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya noong bata pa siya. Ginawa niya ito para mabuhay si Shu Yuan na parang isang normal na bata kahit nawalan siya ng oras kay Shu Yuan.
Nang makita iyon, nalungkot at naantig si Xu Yuan. Pagkatapos ay nakakita siya ng candy sa sulat. Ang candy ay regalo ng kanyang ama dahil matagumpay na nalutas ni Xu Yuan ang misyon ng paghahanap ng ulo ng orihinal na estatwa ng Buddha. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Xu Yuan ang kanyang buhay para maging isang mas mabuting tao. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat.